Hey guys! For today's recipe, magbe-bake tayo ng super soft, cheesy ube mamon. Easy and simple lang ang recipe, kaya tara na, sabayan mo akong mag-bake. Kailangan natin ng 4 egg yolks, separate ko lang yung egg white. Followed with 1/4 cup of sugar, cooking oil, and warm milk. I-mix lang natin yan at kapag dissolved na yung sugar, maglagay na tayo ng 1 tablespoon of ube flavoring. I-mix lang ulit natin yan. Kapag combined na yung ube, pwede na tayo mag-sift ng 1 cup of cake flour and 1 teaspoon of baking powder. Gently mix lang natin yan hanggang sa mag-combine yung dry ingredients. Dahil feeling ko hindi ito kakasya sa ginagamit ko na oven, hahatiin ko nga itong butter. Ito kasing pagbe-bake ng mamon, kailangan maisa lang siya agad. Para-paraan lang talaga para makapag-bake tayo. Dahil hinati ko nga yung mixture, hinati ko din itong egg whites. 2 piraso nga lang ng egg whites itong mini-mix ko. Nung bubbly na, naglagay ako ng 1/4 teaspoon of vinegar. Kailangan din natin dyan ng sugar. I-divide nyo lang sa 3 portion yung paglalagay ng sugar para hindi babagsak yung mirang natin. I-beat nyo lang yan hanggang sa ma-reach nyo yung ganitong consistency. Steady na siya at hindi na bumabagsak. Add gradually lang yung mirang para hindi tayo mahirapan na haluin. Gently fold and mix hanggang sa mag-combine yung mirang. Yung pagmi-mix, kailangan magaan lang yung kamay para hindi natin masira yung mirang or hindi babagsak yung pinaka-mixture. Kung hindi maliit yung oven na gamit nyo, i-disregard nyo yung steps na ginawa ko kanina sa paghahati ng mixture at sa pag-divide ng ingredients na kailangan sa mirang. Ganito yung tamang paghalo sa butter, dapat fair yung kulay. Kapag may nakikita pa kayo na white or dark na color, i-mix nyo pa hanggang sa maging even yung consistency. Gamit lang kayo ng mamon molder. Huwag nyo pupunuin yung molder, 3/4 lang para hindi siya mag-overflow while baking. Preheated oven, i-bake lang natin ng 20 to 25 minutes. Ito na yung first batch sa binake natin. Sa last batch naman, ginawa ko lang na 4. Kapag walang sumama sa toothpick, okay na yan, let it cool. Let's proceed sa frosting. Gagamit ako ng 100 grams of cream cheese. While mixing, maglagay na rin tayo ng 1 tablespoon of powdered sugar. Room temperature is a must para hindi mahirap i-mix. Ready to use na yan kapag ganito na siya ka-smooth. Ito na yung itsura ng mamon after mag-cool down. As you can see, hindi pantay yung kulay kasi hindi centralized yung init ng oven na ginagamit ko. Pero ayos lang yan kasi sumakses naman yung pagbe-bake natin itong mamon. Kahit na hindi ko binuksan yung oven para lang iikot yung binibake. Kapag kasi binuksan yung oven, bababa yung temperature at magde-deflate nga yung binibake natin. After ko nga maglagay ng frosting, nag-grate lang ako dyan ng cheese for the toppings. Mas special pa sa special itong ube mamon na ginawa ko. Pero kahit hindi naman kayo maglagay ng toppings, masarap siya guys. Nasaktuhan lang talaga na meron akong available na pang toppings. Kaya nga mas cheesy pa sa cheesy itong ube mamon na binake ko. Para sa akin, masasabi ko na madali lang siyang gawin. Basta magawa nyo lang yung tamang procedure. Sa pag-mix ng butter, hindi dapat ma-overmix. Sa pag-beat ng mirang, makuha nyo yung tamang consistency na kailangan. At ma-fold or combine nyo ng maayos yung mirang sa butter. Most important, yung pagbe-bake natin, dapat hindi nyo i-open yung oven hanggang sa matapos yung baking time. Ganito din kaganda yung mamon na maibe-bake nyo. Hawak ko pa nga lang siya, pero ramdam ko na sobrang lambot nga nitong mamon. At ganyan naman yung itsura niya sa loob. Maganda yung pagkakahalo natin dito kasi wala siyang gaanong butas. Pino, tapos sobrang lambot. Sa lasa naman, nagbe-blend yung sweetness at yung salty flavor ng cheese. Tapos, idagdag mo pa yung sobrang lambot ng mamon. Kapag natikman mo to, sinasabi ko sa'yo, kulang ang 1 piraso. I-try nyo na din tong recipe na to. That's all for today's recipe. Thank you for watching. Don't forget to follow for more.